Halimbawa po, tumatakbo ka, biglang mapuputulan ka ng timing belt. Siyempre po, paiikot yung camshaft na yan, tapos may mag-o-open sa barbula. At hindi na iikot yung barbulang yun, maghihintay na lang sa ikot ng makina. Pag pinilit mo pa, magiging cost nun. Halimbawa po, ito ka, pinay-start mo ng pinay-start. Yun nga, sabi ko, bago naputulan yan, nag-open yung barbula. Kasi po ito po yung barbula. Ito po yung barbula, nakaganyan po yung barbula. Tapos, ito po yung piston. Ito yung barbula, paghang ng barbula, naputulan. Yan, nakalubog yung barbula mo ganyan. Tapos, nakailalim yung piston mo. Yan, nakailalim yung piston mo. Ngayon, pag pinaritondo mo pa, aakyat tong piston na to, aakyat. Ito, nakahabang tong, ito, hindi na iikot to. Siyempre, naka-open siya. Nakalubog siya. Yung barbula mo, kasi yung camshaft mo dito, may cam load yun. Naka-diin tong cam load dito. Kaya itong barbulang to, nasa loob siya. Naka-open siya. Tapos ito yung piston. Pag pinaritondo mo, papalong ganun yan. Papalo sa barbula. Ang resulta nun, itong barbula mo to, kung hindi mayuyupi, siyempre, malakas na pressure yung pag pinahikot mo. Yung piston mo to, papalo ganyan. May tendency yung babalok itong barbula mo or itong piston mo, matatamaan, mabubutas or mababasag itong piston mo. O di kaya, babalok itong connecting rod. Ito yung piston, ito yung connecting rod mo. Ito naman matatamaan, babalok yan pag malakas ang impact niyan. Kaya, pero lagi pong natatamaan dyan, barbula, at saka yung rocker arms, tapos itong piston, mababasag. Yan po yung palaging natatamaan, lalo na pag napwersa. Yun po, may tendency mababasag tong kanyang piston at may UP rin yung barbula. May timing gear din po, pero explica po natin ngayon tungkol dito sa timing belt at saka timing chain. Alam nyo ba po kung ano yung makina nyo, kung timing belt, timing chain? Pag timing belt po, ang sigurado po yung cover niya, plastic. Yung cover niya bakal at matigas or aluminum, timing cover. Ibig sabihin po nun, ang makina nyo ay timing chain. Pero pag plastic po, ang gamit yung makina ay timing belt. Ito po yung tatalakayin natin ngayon, kung anong advantage at disadvantage sa timing chain o timing belt. At ano ang magiging problema ng timing belt pag naputulan na ilang kilometro bago magpalit ng timing belt. At anong magiging depekto pag napabayaan itong timing belt na to. Ito po yung tatalakayin natin ngayon. Unahin na po natin itong timing belt. Pag timing belt po ang pinag-uusapan, may hangganan po yung belt na yan. Meron na pong timing belt noong unang sabak ko dito sa pagmimekaniko. 80s po yun. 80s po yung nung nag-umpisa ko. Alam kong timing belt lang po yung Gemini. Tapos po lumitaw yung Mitsubishi Lancer. Puro po timing gear at saka timing chain yung laging ginagawa namin. At ito po yung timing belt, sumikat ngayon yung mga puro timing belt na. Kasi kung timing belt po, ang advantage niya na medyo tumahimik yung makina. Pag timing gear kasi, lumalagutok. At yung timing chain naman po, pag ito yung gamit mo, pag medyo luma na yung timing chain, may maririnig kang ingay sa makina, lalo na pag bagong andar yan. Halimbawa, kinabukasan, pag pinay-start mo, pag maingay na yung timing chain, makikita mo yun, kumakalansing na kumakalantog sa loob ng makina. Yan po ang pinagkaiba ng mga timing chain at saka timing belt. Yan po, muna po tayo sa timing belt. Sa timing belt po, lalo na sa mga diesel, may hangganan yan. Pero sa kasa po, 80,000, 60, 80,000, yan po yung pong hangganan ng timing belt bago ka magpalit. Kailangan pag nakuha mo na yung 80,000 kilometer, kailangan po palitan na itong
timing belt. Tulad ng timing chain, hanggat hindi ngayon, matagal po bago ka magpalit ng timing chain. May warning siyang bibigay. Chain may warning yan pag umiingay na, hindi naman po mapapatid yan at umiingay lang kahit na umiingay yan. Di tulad ng timing belt. Pag naputulan ka ng timing belt, pag pinilit mo pang pinaandar yan at pinaritondo mo pa ng pinaritondo, yung sigurado po may madadamage sa makina at itong timing belt na ito pag naputulan, magre-retondo lang at hindi na-aandar. At parang walang compression pag pinaritondo mo yan, mabilis na retondo. Pag naputulan ka po ng timing belt, biglang ihinto yan. Pag hinto-hinto ng makina, hindi mo na mapa-start. Ibig sabihin nun, putol na po yung timing belt. Ang magiging depekto naman po pag naputulan ka ng timing belt, kundi mapuputol itong rocker arms niya, lalo na sa mga 4056, laging napuputulan yan yung mga rocker arms niya kasi aluminum lang po yung rocker arms niya. Ito naman po, pag halimbawa po matibay naman po yung mga twin cam na pinapaikot ng camshaft, yung camshaft na yun, pag halimbawa po tumatakbo ka, biglang mapuputulan ka ng timing belt, siyempre po, iikot yung camshaft na yan, tapos may mag-open sa barbula. At hindi na iikot yung barbulang yun, maghihintay na lang sa ikot ng makina. At pag pinilit mo pa, yung magiging cost nun, halimbawa po, kung ito ka, pinay-start mo ng pinay-start. Yun nga, sabi ko, bago naputulan yan, nag-open yung barbula. Po nung, ito po yung barbula. Ito po yung barbula, nakaganyan po yung barbula. Tapos, ito po yung piston. Ito yung barbula, paghang ng barbula, naputulan. Yan, nakalubog yung barbula mong ganyan. Tapos, nakailalim yung piston mo. Yan, nakailalim yung piston mo. Ngayon, pag pinaritondo mo pa, aakyat tong piston na to, aakyat. Ito, nakahabang tong, ito, hindi naiikot to. Siyempre, naka-open siya. Nakalubog siya. Yung barbula mo, kasi yung camshaft mo dito, may cam load yun. Naka-diin tong cam load dito. Kaya itong barbulang to, nasa loob siya. Naka-open siya. Tapos ito yung piston. Pag pinaritondo mo, papalong ganun yan. Papalo sa barbula. Ang resulta nun, itong barbula mo to, kung di mayuyupi, siyempre, malakas na pressure yung pag pinahikot mo. Yung piston mo to, papalo ganyan. May tendency babalok itong barbula mo or itong piston mo, matatamaan, mabubutas or mababasag itong piston mo. O di kaya, babalok itong connecting rod. Ito yung piston, ito yung connecting rod mo. Ito naman matatamaan, babalok ito dyan pag malakas ang impact niyan. Kaya, pero lagi pong natatamaan dyan, barbula at saka yung rocker arms. Tapos itong piston, mababasag. Yan po yung palaging natatamaan, lalo na pag napwersa. Yun po, may tendency mababasag itong kanyang piston at may rin yung barbula. Minsan naman po, pag napwersan todo, ang camshaft mo, mababali din yung camshaft. Yan po ang magiging depekto ng pag naputulan ka ng belt. Marami pong nagpapacheck up ng timing belt sa amin. At kahit check up mo po, kahit makikita mo maganda pa yung belt, ang inaano po namin yan, ina-advise namin, nagbabase rin po kami sa kilometer ng isang sasakyan. Bago kahit po nakita namin, binuksan namin, nakikita namin yung timing belt, maganda pa. Pero itatanong din po namin sa kanila kung ilang kilometro na yung tinakbo, yung kilometer. Kaya doon kami nagbabase kasi po, yan po ang rekomendasyon ng kasa, yung kung saan siya, halimbawa Toyota or Mitsubishi, rekomendasyon po nila, halimbawa 80,000 kilometer bago ka magpalit. Yun po yung sasabihin namin sa kanila. Baka kasi po, pag sinabi namin okay siya, hindi mo na okay siya tapos biglang may nangyari, naputulan yung timing belt, sisisihin ka pa. Kaya binabase namin dun sa reading ng kanyang kilometro at yung sa manual nilang
binabase sa kumpanya na 80,000 kilometer bago ka magpalit ng belt. Ang kanilang belt kung palitan na at naka ano dun sa kanilang dashboard yung T-belt. Pag lumitaw po yun, ibig sabihin nun, nagpapa-maintenance na yung timing belt. Kaya yun po yung naka-procedure sa pagpapalit ng timing belt. Kaya yun po yung sinasuggest namin. Halimbawa po, bumili kayo ng sasakyan. Yung sasakyan na wala kayong idea, hindi nyo alam kung ano yung maintenance niya. Hindi sinabi nung pinagbilihan nila na yung maintenance ng yung kanilang nabili. Halimbawa, may na 100,000 na. Kasi po sa 100,000, sigurado yung bumili, sabi namin, na pinalitan na yan. Kung hindi magpalit, na maputukan sa kanya, ayun po yung inaano namin na para sigurado sila pagpalit na ng timing belt. Tsaka po, pag inabutan na ng hangganan ng timing belt, may lilitaw po tulad yung mga Fortuner, Innova, at mga bago po ngayon may lilitaw na T-belt kung may kasi po may magwa-warning yung T-belt nila pag nakuha na yung hangganan na kilometro ng belt na yon. Yung iba naman, yung mga modelo po tulad ng Innova, Fortuner na mga modelo ngayon, mga IAs, mga customer namin, yung mga rentaban, tapos sumaabot po sila ng mga 170 bago sila magpalit. Subok na po nila yung tibay ng original na timing belt. Pero po may lumilitaw na ngayon yung local na timing belt. Ito po yung may advice ko sa inyo. Mas maganda pong bumili ng timing belt sa kasa kesa sa labas na may tampered po na ginagawa nila na local sa mga timing belt na may Toyota siya na tatak. Akala mo original pero po tampered lang po yun. Nabubura po yung yung original po kahit na makuha na yung kanyang kilometro pag binuksan namin po yung Toyota, buhay na buhay pa po yung kanyang tatak na Toyota sa loob. Yung mga local, burado na po yung mga local na nabibili nila, linalagay nila. Kaya para sigurado po, pag gusto nyo rin original, bumili na lang po kayo sa kasa. Yun po yung advice ko sa inyo. May lumilitaw po ngayon, yung mga local, sandali na puputol po yan, yung mga China. Tulad ng mga Mitsubishi Montero, may local na naputol yung timing belt. Buti na lang po yung bumili yung may-ari. Yan po yung local. Tsaka, ito po yung isang advice ko sa inyo na paano kikita kung magandang klase yung timing belt. Sa salat po ng timing belt yung pong original, medyo makunat na matigas yung texture niya, yung original. Tapos sa kanyang print doon sa belt, yung local naman po medyo sandali lang nabubura at saka malalaki yung kanyang letra. At saka malambot po yung texture nung parang walang nylon sa loob. Sa katagalan ko sa mga naglalagay ng timing belt, makikita mo po yung original na medyo makunat na matigas. Pipil mo po yung ganda ng belt na talagang kesa doon sa local na lumalabas ngayon na malambot siya. At saka pisilin mo talagang iba yung pagkagoma niya. Yan po yung may bibigay kong tips sa inyo sa mga uri ng timing belt. Pupunta naman po tayo dito sa timing chain. Yung timing chain po, pag may lilitaw na 5 magiging cost niya na para makikita palitan nitong timing chain na ito. Tulad po ng yung timing chain na to, medyo pag maluwag na, yung pinaka-timing mo sa distributor, kung distributor type po yung inyong sasakyan, makikita mo po hindi tatakbo yan dahil nga lumuluwag ito. Bago ikot yung timing chain, bago hihila po, may clearance pa nga, may allowance pa dahil nga maluwag siya, lumolongga yan yung timing chain. Ito po yung timing chain, lumolongga yan. Pag may allowance pa yung timing chain niya, may allowance pa.
At yung allowance na yun, siyang pag pina-start mo, pag-ikot ng camshaft at saka crankshaft, pag-ikot na ganon, bago siya pupunta ihila, meron pa siyang pagitan. Kaya pag yun po yung kanyang unang makikita nyo na bibigay sa iyo ng warning, yun nga. Tapos yung timing niya, malayo na doon sa sinasagad na, ayaw pang umatak yung sasakyan, yung pang mga diesel, mga gas buto, yung sa timing chain, gas type. Tapos po yung andar ng makina mo mapalag. Tapos yung niyang takbo, yung iatak niya kulang. Tapos pag hinatak mo pa sa per segunda, may maririnig ka pang parang lagatak ng makina. Yan po yung timing chain pag medyo maluwag na. Tapos po yung kanyang pati yung guide niya at saka yung tensioner niya, kahit may mawalang adjustment yan, hydraulic tensioner yan. Pag maluwag na nga itong chain na to, pag napahinga, unang start mo, maririnig mo parang kumakalangsing na pumapalo. Hanggat hindi malagyan ng langis, hindi mawawala yung chain. Damit yung makina, hindi mawawala yun. Yung timing chain po yun. Yun na lagatak na yun. Pumapalo na sa cover dahil nga sa maluwag na yung timing chain. Tapos po gasgado pa yung mga guide niya. Yung kanyang tensioner, may hina pa yung bomba dahil may butas po yung tensioner na yun. Kaya pag hindi maganda yung langis mo, nasisira po yun yung sa langis kung matagal kang mag-change oil, or yung ginagamit mo langis medyo malapot. Yan po yung kanyang nagiging cause, magiging dahilan para ito yung timing chain nagagasgasan, tapos lumuluwag. Yung matagal kang lumalapot yung langis, todong lumalapot yung langis dahil matagal kang hindi nag-change oil, nagagasgasan itong mga roller ng timing chain, yung mga pin niya, tapos lumuluwag yan. Kaya pag lumuwag yan, itong timing chain hahaba ng konti, may magkakaroon ng clearance. Yan po yung maintenance ng timing chain na kailangan laging sariwa yung langis mo, at saka maintenance ng change oil, kailangan yan. Pag medyo tulad po ng mga BIOS ngayon, sakit ng nagkakarbon sa loob, umiitim yung parang sunog yung makina, kailangan niya alagang-alaga sa change oil at saka yung ginagamit mong change oil. Pag change oil, kailangan magandang klase, yung malabnaw lang, yung 5W30 tulad nung sa diesel. Kailangan magandang klase yung 5 para pag start mo, yung 5W30 pag start mo, fully synthetic po yan. Hindi naman nakakasira yung fully synthetic, conforme po sa synthetic na ginagamit din. Kasi po pag sakto lang yung labnaw oil, pag start mo pa lang, sisirit na kagad doon sa daanan ng langis. Kaya sandali po, madulas po itong chain, hindi kakalawangin, hindi mahihirapan yung makina mo, at hindi kagad masisira itong chain nyo. Huwag nyo pabayaan na lalapot yung langis sa katagalan ng hindi na-change oil. Tsaka po yung magiging palyado po yung makina, yung magiging cause ng humaba na yung chain, gasgado na yung chain, tsaka yung mga guide niya, parang hahaba yan, iingay yung makina, tapos magpapalya, tapos walang hatak, yung low power siya, maglo-low power, tapos mag-iiba yung timing. Yan po yung magiging cause ng timing chain na maluwag na. Sana po may naibahagi na naman po akong konting kaalaman sa inyo. Shoutout po sa lahat ng sumusubaybay dito sa video ko. Nagpapasalamat po ako sa inyo. God bless po sa inyong lahat.